Kapag may kamag-anak na bumisita, ilabas mo sila kumain sa labas. Huwag magluto sa bahay. Mga dating kaklase o kaibigan na matagal nang walang komunikasyon, biglang nag-message sa'yo, kunwari hindi mo nakita, huwag replyan. Kapag may humingi sa'yo ng tulong, siguraduhing ipakita mong napakahirap ng favor na iyon. Kapag nag-aya ka ng kaibigan o katrabaho kumain, siguraduhing magmukhang mapagbigay ka. Ang kotse ko binili ko ng 1.5 milyong piso. Isang araw sumakay ang isang malayong kamag-anak ko. Malamang hindi siya marunong sa kotse. Pagkasakay agad sinabi niya, "Magkano ba itong lumang kotse mo?" Kung dati siguradong sasabihin ko, "Lumang kotse? Mahigit 1 milyon ito? Hindi ka ba marunong tumingin?" Siguradong hindi siya makakatulog ng gabing iyon o baka mambanat pa sa akin doon mismo. Pero ang sinabi ko ay lumang kotse na yon ay 3 beses nang nagpalit ng may-ari at naka-installment pa. Mahigit 20,000 piso kada buwan, sobrang bigat sa bulsa. Nakita ko ang ngiti sa mukha niya na hindi mapigilan ng saya. Sabi niya, "Wala yan, bata ka pa naman eh." Kapag may single na kaibigan na nag-birthday, huwag kang mag-alok na magbayad ng bill, huwag ka ring magdala ng cake, diretso ka na lang magpadala ng 1,000 pisong cash gift. Dahil kahit gumastos ka ng 10,000 piso para bayaran ang bill nila, hindi pa rin sila siguradong magpapasalamat sa iyo. Pero kung nagpadala ka ng 1,000 piso, sasabihin pa nila sa iyo ang salamat. Dahil ang tao, ang pinapansin lang nila ay ang hawak nila sa kamay. Hindi nila pinapansin kung ano ang ginawa mo para sa kanila. Naiintindihan mo ba? Ituloy mo ang pagbabasa. Ang anak na babae ay nakabenta ng isang mamahaling SUV. Pinuntahan niya ang kanyang amang chairman at tinanong kung dapat bang ilibre ang mga katrabaho ng malaking kainan dahil ang commission lang naman ay 1.2 milyong piso na para hindi na sila mainggit at magtsismisan. Pagkarinig, umiling ang ama. Sa halip na ilibre ang mga katrabaho, mas mabuting imbitahin mo ang kliyente sa spa. Ang katrabaho, darating at aalis din. Mas mabuting kumilala ng mga taong makakaangat sa iyo. Pagkarinig, inimbitahan ng anak na babae ang kliyente sa isang 5-star resort spa. Hindi inaasahan, kinabukasan bumili ang kliyente ng mas mamahaling SUV. Ngayon may dagdag na 1.8 milyong piso na komisyon. Nagmadali ang anak na babae pa uwi para tanungin ang ama kung dapat bang imbitahin muli ang kliyente. Umiling muli ang ama. Sabi niya, mas mabuting bigyan ng cash gift ang kliyente ng 1 milyong piso. Ngunit nagreklamo ang anak na babae na sobra-sobra yon, pero sumunod pa rin. Hindi nagtagal, bumalik ang kliyente kasama ang 3 kaibigan, bawat isa bumili ng mamahaling SUV. Mula noon, tuwing may dinadala ang kliyente na bagong buyer, lagi nang nagbibigay ng cash gift ang anak na babae at hindi rin nakakalimutang maglagay ng maliit na regalo sa kotse. Wala pang kalahating taon, ang commission pa lang ng anak na babae ay mahigit 12 milyong piso na. Dahil sa sobrang galing ng performance niya, binigyan pa siya ng kumpanya ng isang SUV bilang bonus. Nakita ng bayaw niya na nagpalit siya ng bagong kotse, kaya gusto niyang bilhin ang lumang kotse niya sa halagang 1.5 milyong piso. Pero nang malaman ng ama, pinabenta niya ito sa halagang 1.8 milyon. Hindi bumili ang bayaw dahil mahal daw at sinabi pang habang yumayaman sila, lalong nagiging kuripot, pati pera ng pamilya gusto pang kitain. Pero pagkalipas ng ilang araw, pinabenta ng amang chairman ang kotse sa ibang tao sa halagang 2.1 milyong piso. Tapos pinakuha niya sa anak na babae ang 300,000 mula doon at ibinigay sa bayaw, isama ang 1.5 milyon ng bayaw. Sakto ng pambili ng bagong kotse na nagkakahalaga ng 1.8 milyon. Nagulat ang anak na babae, bakit kailangan pang gumawa ng ganun kaikot? Sinabi ng ama, kung ibinenta mo sa bayaw mo ng 1.5 milyon, hindi lang siya hindi magpapasalamat, iisipin pa niyang kinita mo siya. Pero ngayon, naibenta mo ang kotse sa 2.1 milyon, alam na niya ang tunay na halaga. Kahit binigyan mo siya ng 300,000, nakuha mo pa rin ang 1.8 milyong gusto mo. At ang utang na loob na 300,000 na iyon, hindi niya mababayaran habang buhay. Ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito ay hindi pera, hindi kapangyarihan. Kundi anong paraan ng kanimasyonon, anong pag-iisip. Kaya pinapayuhan kita, kahit mapuyat ka pa, basahin mo ang aklat na ito hanggang dulo.
Ang librong ito ay compilation ng 3,000 taon ng karunungan sa pakikitungo sa tao. Matututo kang makipag-usap ng matalino, magnegosasyon, protektahan ang sarili, at gawing advantage ang diskarte mo. Pagkatapos mong basahin, baka literal kang pagpawisan ng malamig. Doon mo marirealize kung ilang beses ka na palang pumasok sa laban na wala kang sandata, puro sipag at kabutihang loob lang ang dala. Don't wait. Get your copy now habang available pa ang offer.